Hindi deserve. Inabuso ninyo si Pastor. Hindi kayo ang inabuso. Si Pastor ang inabuso ninyo. Kasi si Pastor masyadong mabait. Masyado siyang nagtiwala sa atin. Hindi niya kailanman tinignan. Hindi niya tinignan kung gaano ko kayo kaputi nung wala pa kayo sa kingdom. Ang tinignan niya kung paano kayo magbago. Kaya masakit. Ang sakit. Makita mo na ganyan yung taong nag-aruga sa inyo. Pinag-aral kayo, pero binaboy ninyo. Ikaw, babae ka. Alam mo kung anong dumi ang meron ka. Pinag-aral ka ng maayos sa JMC, binaboy mo ang sarili mo. Tapos yung dumi mo, yung putik na ginawa mo, ipapain mo ngayon kay Pastor. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan. Saan man panig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Isa sa pinakamalaking issue di umano kung bakit nagsisipag-alisan daw ang mga workers at mga pastoral ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy ay ang aligasyon ng di umano ay malupit na disiplina sa loob ng tinatawag nilang Kingdom Nation. Alam nyo, kung mapapanood nyo yung mga testimonya ng mga umalis at ganun din ng mga nananatili pa sa kingdom na yan, kapansin-pansin po na madalas na nababanggit ang issue ng disiplina. Ayon sa mga members ng kingdom na ngayon ay nananatili pa dyan, kaya daw umalis ang mga lumalaban kay Kibuloy, yung kanyang mga kritikong dati nilang kapatid, dahil daw ayaw nilang magpadisiplina. Alam nyo, yung disiplina, yan ang isa sa mga pinagmamalaking katuruan ni Kibuloy. There will be correction. There will be discipline. There will be, chastening. Hebrews chapter 12. This is what it says. Starting verse 5, Pastor. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. There in the kingdom, we rebuke attitude that are not according to the will of the Father. Continue. Verse 6, For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Many of these people do not understand the discipline of the Lord. They thought that you hate them when you discipline them. So that's why we have to let them understand. So if you don't want chastisement, which all that become sons and daughters are partakers, then you are bastards, not sons. You'll be thrown away. You will not be recognized by the Father. It's not joyful to be chastened. It's very painful. That is why that is where the misunderstanding comes from. And when the devil comes to you when you are being chastened, and the devil will tell you, like the communists will tell you, gidaog-daog ka dere, gialipon ka dere, you are being treated here like a slave, you are slaves, you are being punished, etc., etc., devil will come to you. Because there is no chastening in the present time that seem to be joyous, but grievous, Nevertheless, if you will continue, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Look at those who have endured chastening. They became administrators of this kingdom. They are the owners of the kingdom right now. They are coordinators, administrators. Him who had the most chastening, they have become closest to the Son. Before I became a son, the chastening I received was terrible, very grievous. If I was chastened and I became an appointed son, you are not exempted. Ako gani. Under my sister who was very, very strict for 8 years in Parang. Very economical with words, but very generous with the stick.
But that is when I learned obedience through the things that I have suffered. I did not go to hell because of that. And then I had sacrifices and sufferings in my own denomination. Walking here, no transportation, everything is suffering. And then Kitbug and Tamayong, 6 years in 2 mountains, under the intense spirit. I ate the bread of affliction and drank the water of adversity. And then, after all, dahil I think sa nakikita ko lang, yung mga taong ayaw dumaan ng disiplina, once na tumalikod ka talaga sa disiplina at ayaw mong tanggapin yung pagkakamali mo, lalabas ka talaga at lalabas ka para pagtakpan mo yung problema at yung ginawa mong kasalanan. Naman namin ang buhay nyo dito sa loob. O pares naman tayo. Marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang. Pero kami tinanggap namin ang paglilinis, ang pagtuturo para maging pleasing kami sa Ama. Kayo, hindi nyo tinanggap. Pwede naman kayong umalis at mag-exit na lang dahil hindi nyo kaya. Pero bakit nyo pa ginagawang paninira? Meron silang mabigat na pagpapahalaga o malaking pagpapahalaga pag-usapang disiplina. At ito nga daw ang dahilan kung bakit nga daw umalis yung mga nagsasalita ngayon kay Kibuloy, ano? Actually, tama naman ang disiplina eh. Kailangan talaga ng disiplina sa loob ng iglesia o sa kahit anong organisasyon, ano? Pero sa isang organisasyong pangrelihiyon, lalo kung ikaw ay nag-aangkin na ikaw ay sa Diyos, dapat maging biblical ka sa lahat ng mga bagay. Pati sa disiplina, dapat biblical ka eh. At ang Biblia, merong aral kung paanong disiplinahin ang mga kapatid na nagkakamali o nagkakasala. Pero kung ang disiplinang pinapatupad mo, disiplinang pampreso sa bilibid, aba, hindi yun ang tamang disiplina na itinuturo sa Biblia, no? Kung ang disiplina mo is masyadong barbaric, mali yun. Kaso sabi naman ng mga members ni Kibuloy, madali lang naman daw yung disiplinang pinapatupad sa kanila. Ito, pakinggan ninyo kung anong klaseng disiplina daw yung pinapatupad sa kanila. In the kingdom, discipline is a form of love. Ano yung disiplina na yun? They were counseled, they were fellowshipped, they were instructed to pray, they were instructed to read the Bible, to reflect, to commune with the Father and the nature. Ganun po ang pagdisiplina sa kanila. Wala pong harassment or anything. So ayan ano, madali lang pala yung disiplina eh. Counseling lang, praying, reading the Bible, madali lang. Kahit ako, kaya ko to eh. Pero bakit maraming hindi nakakatagal sa disiplina? Bakit maraming umaalis dahil sa disiplina? Ano ba talaga yung disiplinang yan na kinaayawan nila? Eto, pakinggan naman natin yung side ng mga umalis, ano? Ang ginawa po nila, yung mga gamit po, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inorture nila yung ulo po. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Nilagyan nila ng sino yung ari ko. Nilagyan nila sino yung bibig ko. Almost 5 hours po ako hindi nakakita. Sigaw lang ako, sigaw pa rin po. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Elias David. Sa mga workers po na kapag sila po ay ready to be punished, pinapadala po sila doon sa upper 6 o kaya sa Heaven Restored sa Tamayong para doon po sila magsiserve sa kanilang punishment.
Ngayon, let's talk about the punishment. Punishment in the name of punishment, but actually it is a torture. Bakit? Kasi ganito po ang nangyayari sa mga workers na pinapadala po doon sa upper 6 o kaya sa Heaven Restored. So una po, pinapalo po sila. They are whipped with paddles. Yung parang yung parang bugsay, kung sa Bisaya pa, bugsay sa bangka or paddle, yan po ang ginagamit to whip them. Tsaka yung nagwi-whip po sa kanila now are ministers. They are assigned only to do that. They are so brutal. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi po sila humihinto hanggat yung mga laman po ng katawan ay hindi po lumalabas at dumidikit po doon sa sinusuot nilang pantalon. So, pagkatapos po ng whipping, hindi na po nahuhubad yung kanilang mga suot. Ginugunting na lang po nila para maalis po yung yung suot po nila sa katawan nila. Tsaka hindi na po nakakalakad yung mga workers na ginaganon. They are carried. Binubuhat na po sila. Tapos, ginugunting na po yung mga suot nila kasi po, our body, when it's injured, meron po tayong yung mga fluid na pumupunta po sa atong body. Yan po ang natural reaction ng ating katawan. So, yun po ang mga nangyayari sa kanila. Pagkatapos po silang napalo, they will execute the fasting na po. Yung dry fast at saka yung walang pagkain, saka walang tubig, walang liquid. So, habang undergo po sila ng fasting, pinapatrabaho po sila doon sa kanilang farm. In my time, sa po yon, yung sa mga bulaklak na nakikita po ninyong ang gaganda, ang gumagawa po noon yung mga kadalasan po yung mga workers na they are undergo punishment. Tapos pinapasuot po sila ng orange na suot po na may nakalagay serpent seed. Yan po ang mga suot-suot nila. If you are a female and you are involved with relationship, kinakalbo po kayo pagdating doon. Kalbo kayo, you are whipped, nagpa-fasting kayo, who knows how long, kasi may iba po na it goes all the way to 2 months, 3 months, may break po in between yun, pero ang duration po ng punishment is so long. Tapos, yung panligo po nila na tubig is ice cold water. Tsaka yung yung hinihigaan po nila ay parang yung nakahiga po sila sa semento, tsaka yung lang, very thin, tawag nito, parang thin karton. Yun po ang nila, ang condition nila. Tapos po, after 3 days, they are being whipped again. Enough for the wound to heal a little bit, but not completely healed. Pinapalo po sila agad. Yan po ang totoong buhay ng mga workers na pinapadala po doon sa upper 6 o kaya Heaven Restored. Talagang hindi po heaven. Sinasabi po nila na yan po ay extension ng langit. Sa buhay po ng mga workers na pinapadala po doon, extension po yan ng impyerno. Kasi impyerno po ang buhay ng mga workers na pinapadala doon. Kapag kayo ay magsuntukan, ito ay makakarating sa kanya at sorry ka na lang, ikaw na hindi luto at nagre-reklamo at may bibig na katulad ko, may dila na katulad ko, wala ka na buhok. Diretso ka doon sa tamayong bugbog, sarado ka na, kalbo ka pa, nakasuot ka pa ng orange, meron ka pang placard na I have serpent seed. Serpent seed ang nakalagay, back and forth yan, ay sa harapan at sa likod. Maglalakad ka doon, tapos doon ka sa field, magtatanim ka ng bulak sa sikat ng araw. Buong araw yan, magpa-fasting ka pa. O ganyan ang sitwasyon. Pero marami sa mga worker ni Kibuloy, acceptable yan. Kasi sa kanila, kapag ka ikaw ay bubugbugin ng ganyan, ikaw ay mahal.
Kasi dinisiplina ka. Si Kibuloy ay isang tatay. Tumatay yung tatay sa kanila. Papa nga eh. Papa Pastor ang tawag ng mga kabataan na minumog. Oo. Kaya sa kanila, talagang nakikipaglaban sila ng patayan kasi hindi nila naranasan. Parang ako. Hindi ko naranasan kaya nakikipaglaban ako ng patayan. Kaya naawa ako. To look back sa mga pinagdaan. So ngayon po, let's talk about sa Sauyo Mansion. Alam niyo po, umuwi po ako ng Pilipinas, galing dito sa US. I went back para mag-vacation. I was connected again with the kingdom at that time. So, doon po ako tumuloy sa Sauyo. Noong time na po yun, I think that was early 2010, something like that. Meron pong mga teenagers na they fell in love with, because that's normal, right? 7.4 billion people in the world, they think it's normal to have a relationship when you're single. But in the kingdom po, nilalagyan po nila ng maling kahulugan. So, to make the story short po, itong 4 na lalaki po, they fell in love with a woman. And they went through punishment kasi bawal daw po. 17 years old ang mga ito. 17 years old at 19 years old. Yun po ang bracket ng kanilang edad. Sa punishment po nila, they went through whipping because that's a standard. In my next video po, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po yung mga ministers na nag-i-execute po ng mga punishment na ganito, na when Pastor Kibuloy gave them the order to punish these workers, they pinapasubraan po nila yung punishment hanggang ang mga workers po parang para silang pumapatay ng snake. Parang ganun po ang nangyayari. So itong 4 na workers po na lalaki, they were whipped, tapos they went through fasting, dry fast, at saka wala po silang solid and liquid. While doing this punishment po, they were asked or ordered na umakyat po sa water tower ng Sauyo. They don't have any safety gear, safety equipment, kasi they don't care about people's life po sa compound ni Kibuloy. Si Kibuloy doesn't care about people's life. All he care about is what he can get from people. Okay? So I am telling this because this is true. So all he care about is what you can give. That's what he told us. What you can give to the kingdom. Basically what you can give to him. What can you offer? Either you offer your body, you offer your strength, you offer your whole life, you offer every resources you have. So yan po ang importante kay Kibuloy, but he doesn't care about your life, about people's life. So ang nangyari po, itong 4 na teenager po umakyat po sa water tower. Alam niyo naman po kung gaano kainit yan sa Pilipinas. Ang water tower is a very hot kasi metal yan eh. So habang nagpipintura po sila sa taas, nahilo po, nahulog, bumagsak po sila, yung katawan po nila durog, patay silang lahat. I don't know kung yung family nila ay alam kung ano po ang nangyari sa mga batang ito, but ganun po ang nangyari sa kanila. At ang sabi po ng mga workers doon, habang nandoon po ako, sabi nila, gitugyan daw sa yawa, or God permitted this to happen because they have devil in them. Alam niyo po, Madam Chair, siguro mga 3 linggo po ako noon na hindi makaupo ng maayos. Kasi pag namamalo po siya, hindi po siya palipat-lipat sa ibang parte ng katawan. Kung saan po yung tumama yung unang palo po, doon na po yun hanggang 60. Yung isang spot lang. So, yung puwet ko talagang namaga siya. Tsaka hindi mo maintindihan kung anong kulay. Hindi talaga ako makaupo ng mga 3 weeks. Grabe. Ngayon, Miss Arlene, it's growing clear. I think that was 1996 po. Kasi yung mga
pastoral na nandito sa US, yung kasama ni Kibuloy, nanonood po sila ng sine at pwede na po silang magsuot ng mga shorts. Kasi nung time po yon, before ng 1996, bawal po kaming magsuot ng shorts at bawal talaga manood ng sine. Nung narinig namin yun na meron na palang kalayaan kami na gumawa, tsaka bata pa naman ako noon, hindi ako nakapanood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So, nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa workers house, pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila, pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So, ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami, tapos bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong sine. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, kaya nagpapalamig din kami doon, kaya napadalas yung yung panunood namin ng sine. So, 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panunood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo sa akin. Tapos nung naging pastoral po ako, kasi po bawal talaga na kahit man lang magkaroon ng eye-to-eye contact sa opposite sex. Ngayon po, nagkataon po na merong incoming na open field concert noon sa Davao. Lahat po kami ay kailangan mag-imbita ng mga bisita. Nung time na yon ay pinag-partner po kami ng mga yung young adult na hindi mga workers, mga ordinary members. So, kaya nag-usap po kami nung young adult na opposite sex po. Marami po kasi 4 po kami noon na dapat mag-iimbita ng mga bisita para sa concert sana. Narinig po sa phone na may kausap akong lalaki. Doon po sinampal po ako ni Kibuloy sa harapan ng siya mismo, harapan ng mga workers. Tsaka pinahiya po talaga ako nung time na yon. So yun po sige po. Yun po ang mga physical abuse na naranasan ko. So ayan, narinig ninyo yung sinasabi ng mga nakatikim ng disiplina. Alam nyo kung totoo to, talagang hindi natin sila masisisi na umalis nga sila. Kahit ako, ganituhin mo, talagang lalayasan kita Para kung nasa concentration camp nito, mga kapatid, o kung kayo para kayong nasa concentration camp, alam nyo yung concentration camp ni Hitler, kung gaano kahirap ang sinapit ng mga Hudyo doon. So kung totoo man itong aligasyon ng mga umalis na ito, talagang kahit sino aalis. Brainwash ka na lang talaga kung talagang sabihin mong okay lang sa'yo to. Or kaya mo tinatanggap itong mga ganitong klaseng disiplina, siguro wala ka na talagang mapupuntahan. Kumbaga no choice ka na, kundi tanggapin mo ito, no? Pero alam nyo, wala kasi sa Biblia itong ganitong klaseng disiplina Hindi ito ang tamang turo, mga kababayan, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoong Hesus ganito, pakinggan ninyo yung kanyang sinasabi sa aklat ng Mateo. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. So ang rules, kapag may sigalot ang dalawang magkapatid sa iglesia, kailangan nilang pag-usapan muna yan. Iwan nyo muna yung handog nyo or wag muna kayong papasok sa loob ng bahay-sambahan kung maaari, kung kayong dalawa ay mayroong sigalot sa isa't isa. Makipagkasundo muna kayo, makipag-usap muna kayo. Then pag okay na kayo, tsaka kayo maghandog ng pagsamba sa Diyos. Kasi alam nyo, hindi tatanggapin ng Diyos yan kung meron kayong away tapos pareho kayong magkapatid sa iglesia. So magkasundo muna kayo.
Yan po ang unang rules sa isang problema sa loob ng iglesia, mga kapatid. O tapos ano pa? Ang sabi naman ng apostol na si Pablo, kung ang sino man ay hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. So ayun, kung mayroong kapatid na nakagawa ng kasalanan sa aral, huwag muna kayong makisama sa kanya para siya mahiya. Yun yung way para mapahiya siya, Huwag kayong makisama sa kanya. Hindi sinabi na sabitan nyo ng karatula at may nakalagay doon na kung ano yung kasalanan na ginawa niya. Hindi ganun ang tamang pagpapahiya sa isang kapatid. Ang sabi, wag muna kayong makisama sa kanya para siya'y mahiya. Kung close kayo sa kanya, kaibigan nyo siya sa loob ng bahay-sambahan, maglaylo muna kayo at kausapin ninyo siya. Yun yung tama. Kung maaari, i-cut off nyo muna siya. Ang tawag doon is suspendido or suspension. Hindi naman siya tiwalag or excommunicado, pero suspendido siya. And during the time of his or her suspension, ang sabi ni Pablo, paalalahanan ninyo siya tulad sa isang kapatid at hindi tulad sa kaaway. Tulad sa isang kapatid. Huwag niyong aawayin, huwag niyong pandidirihan na para bang may ketong na yung tao. Hindi ganon. Dapat paalalahanan niyo, ituring niyo pa rin siyang kapatid. Pero halimbawa, kung talagang ayaw makinig at ayaw tumigil sa kanyang mga maling ginagawa, saka ninyo itiwalag. Ilang beses nyo nang sinaway, ayaw pa rin, tiwalag nyo na. Maliwanag yan na sinasabi sa Biblia, ang sabi, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. So ayun, pagpasaway talaga at pinipilit pa rin yung kanyang paniniwala or prinsipyong mali, itakwil mo na, sabi ni Pablo. At ang sabi niya sa unang Korinto 5:12, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nasa labas? Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So kung ayaw talaga, masama na talaga yung ginagawa niya at ayaw yung tumigil, alisin nyo na. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. So yan po yung mga disiplina o mga pamamaraan how to deal with an erring brethren or with an erring member of the church. Hindi po yung hahampasin mo or dadamitan mo ng kulay ng damit ng preso or lalagyan mo ng karatula na may nakakahiyang kahulugan sa mga bumabasa. O kaya hahagupitin mo, lalatiguhin mo. Ay, mali yun. Hindi yun ang tamang disiplina. Masyadong barbaric yun, mga kapatid. Kung ako tatanungin ninyo, yung ibang mga nangangaral, yung mga disiplinang may halo, ginagamitan nila ng talata sa Biblia yan, ng bersikulo. Ginagamit nila yung nasa Hebrews 12:6, na ang sabi doon, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Continue. Verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Pero ang tanong, Panginoon ka ba? Diyos ka ba para gawin yon? Ang sinasabi diyan, ang Panginoon, hinahampas ng Panginoon, pinaparusahan ng Panginoon ang mga tinatanggap niyang anak. Pero kung hindi ka naman Panginoon, hindi naman ikaw yung Diyos, tapos ikaw ang gagamit niyang talatang yan, mali. Kasi, alam mo, sa Diyos lang applicable yan. Alam mo kung bakit? Kasi ang Diyos, meron siyang iba't ibang pamamaraan para hampasin ka, para paluin ka. Pwedeng magkasakit ka, pwedeng maghirap ka, pwedeng magkaroon ka ng mapait na karanasan na hindi mo malilimutan, pwedeng madisgrasya ka at maospital ka, pero buhay ka, no? Pwedeng malugi ang negosyo mo or mawalan ka ng trabaho. Maraming paraan ang Diyos para hampasin at disiplinahin ang kanyang mga anak para ma-realize nila kung saan sila nagkamali. Pero kung ikaw na tao ang hahampas, lalatiguhin mo yung kapatid mo, mali yun. This is beyond your mandate dahil pwede kang managot sa batas ng pamahalaan pag ginawa mo yun.
So ang Diyos, hindi niya yun ibibigay sa mga tao yung ganong klaseng karapatan, nahahampasin mo yung kapwa mo tao, lalatiguin mo. That's wrong. Mananagot ka sa gobyerno pag ginawa mo yun. So I think hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Muli po ay maraming salamat po sa inyong panonood at purihin po ang Panginoong Diyos. Magandang araw po.